Naku mga kapatid, nakakatuwa po na makita si Shinea. Hindi na po namamaga ang nguso niya. Ang ganda-ganda na ni Shinea. Although nag-iwan ng pilat sa dila. Yung pagkakainom niya ng isa pong chemical na sodium hydroxide. Samahan si Dr. E. tuwing Linggo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng umaga sa TV5. Mga kapatid, nandito na naman tayo sa ating Healing Sangkap segment at syempre ang ating wellness chef ay hindi magmimintis para sa pagkaing maganda sa may mga kidney conditions. Nahihirapan na nga ang kidneys. Bawal na po yung mga maaaring magpataas ng creatinine level. Namely, ang mga pinirito. Lahat ng oily foods, bawal na po. Kung hindi ay tataas ang creatinine level. Ganon din yung mga pagkaing may bagoong, patis, toyo, yung mga may fermented na sangkap. So, asin lang po ang pampalasa. Pati na yung mga processed sweeteners, ina-avoid na rin natin. Kaya, ang dapat po ay honey, yung original na honey, hindi darling, at saka yung stevia na halaman, no? Pero yung mga puting asukal, brown sugar, muscovado, molasses, wag muna kasi pinroseso po yon at magdudulot ng init sa katawan ng pasyente na maaaring magdulot ng pagtaas ng creatinine level. So ang fish, ang isda, no, pwede po sa pasyente. Karne, pwede yan. Kasi natatanggalan natin ang hasang yung isda, natatanggalan natin ang laman loob yung mga karne, no? At nalilinis ng mabuti. Pero ang seafoods or shellfish, avoid muna sa mga pasyenteng may tendencies na tumaas ang creatinine level, no? Pero kahit na pwede ang isda sa pasyente, hindi naman pwede yung preparation ng tuyo, daing at tinapa. Bad din po yun, no? Kaya kailangan ay alkaline hydrating diet, chef. Katulad nito, kitang-kita ko na. Yan, yung ating sinabawang gulay at isda. Simulan natin ang pagpo-poach o pagluluto ng ating isda. We have here some cream dory. You can also use tilapia. Pwede rin pong bangus or any white lean fish. Okay, then. Okay, season with some salt and pepper. And add some garlic. And some red onions. Isang side, of course, we need to saute our vegetables naman. Butter or oil, pwede po. Okay, ating sibuyas. Bawang. Kung mapapansin niyo po, most of our ingredients here ay very low in iodine content. Of course, dahil po ito sa mga taong may problema sa kidney. So, we can now add our vegetables. We have here some broccoli, ating asparagus. So, tanggalin natin to. And add a bit of stock. Okay, pepper. A bit of salt. You can use seaweed salt po, which is very organic and very natural. Nulutuin po natin to hanggang sa ang ating mga gulay ay maging malambot because we're going to puree it po. Of course, para maiba yung ating presentasyon, kumbaga mas magiging colorful. Mamaya po ito yung makikita. Of course, for our recipe, nagkakalaga po ito ng mga less than 150 to 200 because of our ingredients na mga ginamit natin.
Pero for a family of 4, syempre. Let's check on our fish. Tingnan po natin. Prepare this. For the fish, I suggest huwag niyo po siyang i-overcook because ayaw niyo naman siyang magkalasog-lasog or madurog when you present this or when you put it on your plate. You can add a bit of lemon po here, of course, to bring out the flavors of the fish. At medyo para mawala yung kanyang, kumbaga, fishy na amoy at lasa. Para po sa isda, mapapansin nyo, medyo nawawala or nagiging puti na yung kanyang meat or yung laman. So it means this is almost ready, almost done. Konti pa po. Again, all our recipes for today ay makikita nyo po sa ating Healing Galing official website, which is the healinggaling.ph, sa ating Facebook account, which is the Healing Galing official, at sa ating Instagram account, which is the Wellness Chef HG. Yan. Lipat ko lang to. Papansin po yung ating isda, ililipat muna natin or just going to set it aside. Again, ayaw po natin siyang ma-overcook kasi ayaw natin siya magka-lasog-lasog. We still want the firmness and the yung kabuuan ng ating fillet of fish. Then the others, so you can just transfer this one here. Going back here, ito naman yung ating beets. Well, actually, the beetroot or the sugar beets, ito po yung ating napakuluan na. Yan. Then, of course, yung pakuluan, yung ating broth. Season with pepper. Seaweed salt. And some brown sugar. Konti rin pong lemon for this one para mas tumingkad o umangat yung kanyang kulay. Now we're going to add our spinach. Kung wala pong spinach, don't worry. You can add ating local spinach, which is the kangkong. Once na-wilt na po yung ating spinach, we're going to transfer this one sa ating blender. Okay, the technique here is every time you're using a blender, especially with any hot liquid or hot mixture, lagi pong nakabukas yung ibabaw. And huwag niyo siyang bibiglain dahil obviously sasabog po ito. And once nakuha niyo yung rhythm, kumbaga yung umikot-ikot na siya, that's the time. Okay? And then, para mas maging pure, okay, add some more of the spinach. I'm going to add a bit of curry powder. Konting lang po. Okay, these are the vegetables. Okay. Then, yung ating poached fish o yung ating isda na niluto sa simpleng broth, sa ating vegetable broth. Tapos, At bakit naman may banana chips? kumbaga para naman sa mga bata, syempre gusto nila yung medyo matamis-tamis. Okay. Lalo na at hindi pasyente Opo. ng kidney condition. Pwede yan. Sige na. Okay. Parang ang hirap pagsabay-sabayin isubo yan, chef, ha? Kasi lalaglag yung chips, eh.
Yan. Kailangan po, pag pin-repair ng mga chef, lalo na wellness chef na si Chef Tristan Encarnacion, sabay-sabay nyo pong dadamputin yun para yung flavor niya naghahalo-halo sa Naghalo-halo bibig. po. No? Hindi katulad dati na isang tusok doon sa isang pagkain, isang tusok. Natutunaw na yung isa bago mo isusubo yung isa. Opo. Dapat sabay-sabay, no? Sabay-sabay. Para yung taste ay naghahalo-halo. Katulad niyan, isda at saka itong, lalagay ko na yung Opo, sabaw. yung sabaw. Okay. Pero chef, Yes po. naguguluhan ako dito sa sabaw kasi may pinatalsik-talsik kang ganyan Iniisip ko kung paano ko yan kakainin. Well, parang Kasi, ano lang po. ano yung puti dyan? Yung puti, we just added lang po yung ating yogurt. Konti Ayun. lang. Pwede Tapos, rin cream. kung Ginawa mong parang dahon, di ba? Dahon, opo. Ito ang gusto kong kainin. Isa slurp ko ba yan? pwede. Opo, okay. Ganon. Ipahid niya naman. Ganun, tapos kainin. Ganon at saka ganon. Opo. Ang hirap naman pag dinidesign di ba? Ayan. So bakit ito ang naisip mo? Well, of course, para po sa mga taong may kidney problems, at syempre, kumbaga, mas kakaiba rin naman na Yan. tayo lang ang nakakagawa. Sa totoo po, ito ay mabilis magpataas ng immune system ng pasyente para ma-absorb kaagad yung mga gamot na Opo. kinakailangan doon sa particular na condition ng kidneys. Yan. Diba? Totoo po bang sasabog ang itlog pag minicrowave? O ayun, chef, yung tanong na yon tanong ko din. Kasi bakit ganon? Pag sa microwave, masyado ba malakas ang microwave para nagagawang napapasabog ang itlog? Binuboil ko lang. Pagkatapos pagbukas ko, ang dami ko pang lilinisin na sumabog dun sa microwave. Well, doktora, of course, Oo. dun sa ating nagtanong, totoo po yun na talagang sasabog ang itlog pag ito yung inyong niluto sa microwave na walang butas. Walang butas ang Yung itlog. Ho? Kumbaga, Paano bubutasan pwede niyo po yun? lutuin. Well, yung itlog mismo, lalagyan niyo using yung pushpin Aha. na Kukunin ko malinis, muna. Na malinis. Na walang kalawang. Kalawang. Okay. At yung itlog mismo ay inyong hinugasan at malinis din. Oo. Kasi pag hindi po hinugasan ng itlog, may salmonella May yun salmonella, no? yan. So, huhugasan. At pag malinis na siya, Mga tatlong butas po. Tatlo pala. Tatlong butas sa gitna. Kumbaga, ito yung itlog. Okay, sa Tatlong- ibabaw, sa no? ibabaw. Hindi pwede sa gilid. Pwede rin po, basta dito, yung sa may bandang Basta sa katawan. magkakadikit, po. magkakadikit yun. Okay. Tapos ilalagay niyo sa bowl na merong tubig Okay. at ilalagay yung itlog na hindi siya punong-puno, na hindi, kumbaga Hindi punong-puno ang tubig. hindi punong-puno. Kalahati lang. Opo, Pwede na yun. Kailangan medyo nakalutang yung, or above sa water yung butas. Kumbaga 3/4. Okay, nakaangat yung butas Nakaangat yung doon butas. sa tubig. Opo. Alright. Pero merong bang tamang temperatura ng microwave o kahit naka-high pwede? Medium high po. I suggest you put it in a medium high to high. Yun lang. Okay. For 10 to 15 seconds. Seconds lang po yun Bibilang lang po tayo ng 1, 2, 3 hanggang 15. At depende rin po to sa doneness na gusto nyo. Kung gusto nyo soft-boiled, Ay, oo medium-boiled, nga. and hard-boiled. Siyempre, pag hard-boiled, Matagal-tagal the ng longer. konti. Apo, matagal. Pero mas maganda nakainin ng soft-boiled. Soft-boiled. Oo, yun po ang best pag sa itlog. Okay, so alam na natin, para hindi sumabog ang itlog, kailangan ay may 3 butas. Butasan nyo. Yan. Maliit na butas Opo. galing sa push pin. Yan. At Okay. kailangan malinis ang inyong egg. Oo, para walang salmonella. Opo. Yan po ang sagot ni Chef Tristan Encarnacion. Magpapatuloy po ang Hiling Galing sa TV5. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay. Sa Radyo 5 at Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At sa TV5, kasama si Chef Tristan at Ali tuwing Linggo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng umaga. Pag gusto ng healing, gagaling!